Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaki na nagising mula sa kanyang pagtulog. Ang pangalan niya ay James, isang dating police captain. Ngayon ay nagtatrabaho siya bilang isang driver ng armored truck, na naghahatid ng pera mula sa isang bangko patungo sa isa pa. Pagkatapos uminom ng kanyang kape at maghanda, pumunta si James sa simbahan upang manalangin bago simulan ang kanyang araw. Makalipas ang 30 minuto, nakita ni James ang kanyang anak na si Michael, na naghihintay sa kanya kasama ang armored truck. Nagtatrabaho din si Michael sa parehong kumpanya at palaging kasama si James sa kanyang mga delivery. Magkasama, gumawa sila ng isang mahusay na pangkat na magdadala ng pera sa pagitan ng mga bangko. Sa daan patungo sa kanilang unang hintuan, binanggit ni Michael ang tungkol sa kanyang asawa, na malapit ng manganak. Tuwang-tuwa si James sa narinig dahil ibig sabihin malapit na siyang maging lolo. Maliwanag na mag-isa ang pamumuhay ngayon ni James simula nang mamatay ang ina ni Michael sa isang aksidente sa sasakyan. Sa kabila ng kalungkutan sa kanyang nakaraan, nasasabik si James sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Pagdating nila sa bangko, nagsimulang magkarga sina James at Michael ng mga kahon na puno ng pera sa kanilang truck. Habang nagtatrabaho, napansin ni James na sobrang bigat ng isang kahon, kaya nahihirapan si Michael na buhatin ito. Dahil sumusunod sila sa mga patakaran ng kumpanya, hindi sila maaaring magreklamo sa bangko o magbukas ng alinman sa mga kahon. Matapos ikarga ang lahat sa truck, umuwi na sila para magpahinga dahil hapon na. Ang pera ay ihahatid sa susunod na destinasyon sa susunod na umaga. Sa pag-uwi, inanyayahan ni Michael si James na manatili sa kanyang bahay dahil matagal na rin mula nang bumisita si James. Sumang-ayon si James at sumama kay Michael. Sa bahay ni Michael, nag-enjoy silang maghapunan kasama ang asawa ni Michael, na malapit ng manganak. Habang kumakain, tinanong ng asawa ni Michael kung natatakot ba silang manakawin habang naghahatid ng pera. Ngumiti si Michael at tiniyak sa kanya na ang kanilang truck ay isang armored, kaya hindi ito madaling pasukin ng mga magnanakaw. Kasabay nito, lumilipat ang eksena sa isang grupo ng mga magnanakaw na nagtitipon sa kanilang hideout. Ang kanilang pinuno, isang lalaking nagngangalang Rook, ay nagbabalak na pagnakawan ang armored truck na minamaneho nina James at Michael. Maingat na pinag-uusapan ni Rook ang plano kasama ang kanyang koponan at pagkatapos ay sinabihan ang lahat na magpahinga dahil gagawin nila ang kanilang malaking misyon sa susunod na araw. Sa madaling araw, bago ihatid ang pera, pumunta sina James at Michael sa bangkong nag-hire sa kanila. Sa bangko, tinanong ni James ang manager tungkol sa mabigat na kahon, iniisip na hindi lang pera ang nasa loob nito. Sinabihan ng manager si James na huwag mag-alala tungkol dito at ihatid na lang ang kahon sa bangko sa susunod na lungsod. Hindi gustong makipagtalo, sinimulan nina James at Michael ang kanilang paglalakbay upang ihatid ang lahat ng mga kahon. Habang nagmamaneho sila, hindi mapigilan ni James ang kaba. Paulit-ulit niyang sinasabi kay Michael na nag-aalala siya sa mabigat na kahon. Natakot si James na maaaring naglalaman ito ng isang bagay na ilegal o kahit isang bomba na maaaring makapinsala sa kanila. Sinubukan ni Michael na pakalmayin siya, sinabi na kung ito ay isang bagay na mapanganib, hindi nila ito kasalanan dahil inihatid lamang nila ito. Gayunpaman, hindi mapalagay si James at may masamang pakiramdam tungkol dito. Ilang sandali pa, may napansin si James na kakaiba sa side mirror ng truck, isang itim na kotse na may madilim na mga bintana ay sinusundan sila ng ilang kilometro. Noong una, sinubukan ni James na kumbinsihin ang kanyang sarili na nagkataon lamang ito, ngunit iba ang sinabi sa kanya ng kanyang instincts bilang dating police captain. Upang subukan ito, pinabilis ni James ang truck, umaasa na ang kotse ay titigil sa pagsunod. Sa halip, ang itim na sasakyan ay nanatili sa likuran nila, nanatiling pareho ang distansya, na para bang binabantayan nito ang bawat kilos nila. Hindi mapakali si James at sinenyasan si Michael na manatiling alerto. Lalong lumakas ang tensyon nang biglang bumilis ang itim na sasakyan at bumangga sa likod ng kanilang truck. Malakas na yumanig ang truck, halos mawalan ng kontrol si James. Sa sandaling iyon, napagtanto ni James na sila ay tina-target ng masasamang tao, at hindi ito nagkataon. Nang maramdaman ang panganib, tinapakan ni James ng husto ang pedal ng gas, sinusubukang makatakas. Pagkatapos ay nagsimula ang isang matinding habulan habang si James ay mabilis na nagmaneho upang makalayo sa itim na kotse. Habang hinahabol, sinabihan ni James si Michael na tumawag sa kanilang opisina o sa pulis para humingi ng tulong, ngunit hindi gumagana ang kanilang telepono dahil nahack ng mga magnanakaw ang kanilang signal.
Ginawa ni James ang lahat para maiwasan ang mga magnanakaw, ngunit kahit anong pilit niya, nahabol pa rin ang kanilang truck hanggang sa dumating sila sa isang lumang tulay. Sa gitna ng tulay, kailangang huminto si James. Isang kotse ang nakaharang sa kalsada sa unahan, at nang subukan niyang tumalikod, isa pang sasakyan ang humaharang sa kanila mula sa likuran. Sila ay na-corner at walang paraan upang makatakas. Pagkatapos ay lumabas si Rook at ang kanyang grupo sa kanilang mga sasakyan at nagsimulang barilin ang bulletproof na truck nina James at Michael. Sa kabutihang palad, ang truck ay napakalakas at wala ni isa sa mga bala ang nakalusot. Dahil sa pagkadismaya, pinaulanan ng missile ng isa sa mga tauhan ni Rook ang truck dahilan upang ito ay tumaob. Kahit na bumagsak ang truck, okay naman sina James at Michael at nagawa nilang gumapang palabas. Pagkalabas nila, sinimulan na naman silang barilin ni Rook at ng kanyang grupo. Si Michael ay nanginginig sa takot na hindi kailanman nakaranas sa ganitong mapanganib na sitwasyon, ngunit si James, bilang isang dating kapitan ng pulisya, ay nanatiling kalmado at sinabihan si Michael na maging matapang. Lumaban si James at nagawang pabagsakin ang dalawang tauhan ni Rook, ngunit mas lumala ang sitwasyon nang matamaan si Michael sa braso. Mabilis siyang tinulungan ni James at dinala siya pabalik sa storage compartment ng truck, ito lang ang ligtas na lugar para magtago. Pagdating sa loob, nilock ni James ang compartment mula sa loob, pinipigilan si Rook at ang kanyang grupo na hindi makalapit sa kanila. Sa loob ng truck, mabilis na ginagamot ni James ang nasugatan na braso ni Michael, at nagsabi sa kanya na maging matapang dahil medyo masakit ang paggamot. Samantala, 3 tauhan na lang ang natitira sa grupo ni Rook dahil ang 2 ay napabagsak na ni James. Nagsisimula ng magpanik si Rook, sinusubukang malaman kung paano buksan ang compartment ng armored truck. Sa wakas, sinubukan ni Rook na gumawa ng deal, sumisigaw na hindi niya sasaktan sina James at Michael kung bubuksan nila ang pinto. Ngunit tumanggi si James, alam niyang nagsisinungaling lang si Rook. Habang nangyayari ito, naging curious si James sa mabigat na kahon na dala nila. Nagpasya siyang buksan ito at nakakita ng maraming gold bar na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Mabilis na napagtanto ni James na hindi pera ang hinahabol ng mga magnanakaw, kundi ang ginto. Ngayon kailangan niyang mag-isip ng mabilis kung paano makakatakas. Kasabay nito, ang isa sa mga tauhan ni Rook na naiinip, ay nagsindi ng isang tear gas canister at inilagay ito malapit sa truck. Nagsimulang mapuno ng makapal na usok ang hangin, na naglalayong pilitin na lumabas sina James at Michael. Ngunit si James, na nananatiling kalmado, at dahil sa kanyang karanasan bilang dating kapitan ng pulisya, ay agad na nakita ang panganib. Sinabi niya kay Michael na isara ang lahat ng air vent at lagyan ng tela ang mga butas o anumang bagay na mahahanap nila. Kahit kinakabahan si Michael, mabilis niyang sinunod ang utos ni James. Salamat sa kanilang mabilis na pagkilos, kaunti lang ang usok ng tear gas ang nakapasok sa loob, at ang compartment ay nanatiling ligtas. Ang matalinong pag-iisip ni James ay nag-iwas sa kanila sa malubhang problema sa ngayon. Pagkaraan ng 10 minuto, isa sa mga tauhan ni Rook ang nakatitiyak na hindi na magtatagal sina James at Michael. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw si James mula sa loob ng truck, sinabing hindi madaling talunin ang isang dating kapitan ng pulisya. Ipinahayag niya na ang mga gold bar na hinahanap nila ay hindi kailanman mapunta sa kanila. Nangako si James na protektahan ang gold bar dahil seryoso siya sa kanyang trabaho. Nang marinig ito, mas lalong nadismaya si Rook, alam niyang hindi makakapasok ang kanilang mga bala at bomba sa armored truck. Sa wakas, inutusan ni Rook ang isa sa kanyang mga tauhan na gumamit ng drill, sa pag-aakalang ito lang ang pagkakataon nila upang mabuksan ang compartment. Habang nangyayari ito, ang isipan ni James ay napunta sa isang masakit na alaala, ang araw na pumanaw ang kanyang asawa. Noon, nagplano si James ng isang road trip kasama ang kanyang asawa at si Michael, na bata pa, para gumugol ng quality time na magkasama bilang isang pamilya. Ang dapat sana ay isang masayang paglalakbay ay nauwi sa isang trahedya nang ang isang sasakyan ay lumihis ng mapanganib sa daan, na nagdulot ng kaguluhan at dalamhati. Bilang isang police captain noong panahong iyon, naramdaman ni James na tungkulin niyang kumilos nang makita niya ang out of control na sasakyan, kahit na nakiusap ang kanyang asawa at si Michael na huwag pansinin ito para ma-enjoy nila ang kanilang family trip. Hindi ito kayang pabayaan ni James. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga aksyon ay upang panatilihing ligtas ang iba mula sa walang ingat na driver. Nagawa ni James na ihinto ang sasakyan at natuklasang lasing ang driver.
Matapos bigyan ng seryosong babala ang driver, bumalik si James sa kotse ng kanyang pamilya, umaasang may pagpapatuloy nila ang kanilang biyahe. Ngunit ang desisyong makialam sa iba ay magpakailanman na nagbabago sa kanilang buhay. Hindi nagtagal pagkatapos nilang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay, dumating ang sakuna. Isang mabilis na truck ang bumangga sa likod ng kanilang sasakyan. Napakalakas ng impact kaya nabaligtad ng ilang beses sa kalsada ang kanilang sasakyan. Sa ilang segundo lang, naging malungkot ang lahat. Agad na binawian ng buhay ang asawa ni James dahil sa aksidente, na nag-iwan ng matinding kalungkutan sa puso nina James at Michael. Kahit na pisikal na nakaligtas sina James at Michael, binago ng nangyaring trahedya ang kanilang buhay magpakailanman, na nag-iiwan ng mga emosyonal na peklat na hindi kailanman ganap na gagaling. Sa kasalukuyan, si Rook at ang kanyang grupo ay nag-drill sa armored truck ni James. Sa parehong oras, may naisip si James. Nakita niya ang isang bote ng alak sa malapit at nagpas siyang gamitin ito. Tahimik na lumabas si James sa isang maliit na bintana sa gilid, sinindihan ng bote ng alak, at ibinato ang nag-aapoy na bote sa mga tulisan na gumagamit ng drill. Nasira ng pagsabog ang drill at nasunog pa ang isa sa mga tauhan ni Rook. Mabilis na pumasok muli si James sa truck sa pamamagitan ng pagdaan sa gilid ng bintana. Sinubukan ng isa sa mga tauhan ni Rook na barilin ang bintana, ngunit dahil gawa ito sa bakal, hindi makalusot ang mga bala. Dahil sa pagkabigo, ang isa pang tauhan ni Rook, na nagngangalang Smoke, ay nagsimulang magpaputok ng mabilis sa truck, umaasang masira ang truck. Pinigilan siya ng isa sa kanyang mga kasamahan sa koponan, na nagbabala na ang pag-aaksaya ng mga bala tulad nito ay hindi makakatulong at maaari pang ang mag-backfire, na inilalagay silang lahat sa panganib. Sinubukan ni Rook na pakalmayin si Smoke at iminungkahi na umalis na sila sa eksena. Inamin ni Rook na nabigo ang kanilang misyon, hindi nila mabuksan ang armored truck, at malamang napapunta na ang mga pulis. Noong una, pumayag si Smoke at nagsimulang magtungo sa kanilang sasakyan, ngunit bigla niyang pinagtaksilin si Rook, inatake siya at ang isa nilang kasamahan dahil determinado pa rin siyang makuha ang ginto. Pagkatapos ay pumasok si Smoke sa kanyang sasakyan at ibinangga ito sa truck ni James, sinusubukang ihulog ang truck sa ilog. Naniniwala siya na ang paglubog ng truck ay mapipilitang sumuko si James at buksan ang compartment. Gayunpaman, hindi sapat ang lakas ng sasakyan ni Smoke para itulak ang truck sa ilog. Sa pagtanggi na huminto, kumuha si Smoke ng isang missile at ginamit ito para mahulog ang truck ni James sa ilog. Nahulog sa ilog ang truck habang nasa loob pa rin sina James at Michael. Nang lumubog ang truck, mabilis na binuksan ni James ang bintana sa gilid at sinikap na mailabas si Michael. Nahihirapan si James nang mahulog ang isang mabigat na metal na kahon sa binti ni Michael dahilan para hindi siya makagalaw. Sinabi ni Michael sa kanyang ama na iwan siya at iligtas ang kanyang sarili, ngunit tumanggi si James na sumuko. Patuloy niyang sinisikap na ilipat ang kahon, determinadong iligtas ang kanyang anak anuman ang mangyari. Sa huli, nagawang makuha ni James ang mabigat na kahon mula sa paa ni Michael at mabilis niyang hinihila si Michael palabas ng truck. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, lumangoy si James sa gilid ng lawa habang karga-karga si Michael. Pagdating pa lang nila sa baybayin, biglang lumitaw si Smoke at inatake si James. Isang matinding away ang sumiklab sa pagitan nila. Nang tatapusin na ni Smoke si James, umalangaw-ngaw ang isang putok ng baril. Bumagsak si Smoke, at nabigla si James nang makita si Rook na nakatayo sa tulay na may hawak na baril. Nakaligtas si Rook dahil nakasuot siya ng bulletproof vest nang sinubukan siyang barilin ni Smoke kanina. Ngayon ay nakaganti na si Rook kay Smoke sa pagtraidor sa kanya. Tinulungan ni James si Michael na makatayo, at umakyat sila pabalik sa tulay kung saan nakilala nila si Rook. Sinabi ni Rook kay James na hindi niya sila sasaktan kung mangako si James na hindi sasabihin sa pulisya na kasali siya sa pagnanakaw. Nang walang ibang pagpipilian, pumayag si James at nagmamadaling inalis si Michael sa eksena. Nang makaalis na sila, bumaba si Rook sa truck para kunin ang mga gold bar. Nakaramdam ng tagumpay, ngumiti si Rook, alam niyang hindi niya kailangang ibahagi ang kayamanan sa sinuman. Ngayon, nasa kanyang kamay na ang lahat ng ginto. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.